Tingnan mo yung tutumbukin natin mga boss, oh. Yan, oh. Gitna poste. Ito yung delikado dito mga boss, oh. Pag ikaw i-condition yung preno mo, ayan, oh. Siguradong diretso ka dyan. At kapag nakamotor ka, mas lalong challenging dahil pag nadulas ka dyan, sigurado tumba ka, hindi ka. Yun mga boss, galing tayo ng Tagaytay, no? At dito tayo dadaan sa Calamba to Tagaytay Road. Dito tayo dadaan, titingnan natin yung update, kung ano na yung update dito sa Tagaytay Calamba Road. Para at least kung sakasakali man na kayo magra-rides at dito kayo magagaling sa Calamba, ay hindi na kayo pupunta dito sa Santa Rosa o dito sa may bahay ni Marcos, diretso na kayo dyan sa may Lawa o Lianas ba yung ano dyan, sa may Lianas. Tapos diretso na kayo dito, yan, para hindi na kayo malalayuan pa, yan. Ito, yan yung Dap East, yan yung Calamba to Tagaytay Road, yan. At dito mga boss, yan, share ko lang sa inyo. Nakikita nyo ba yan mga boss, yung mga poste na yan na nasa gitna mga boss. Dito lang yan sa lugar na to mga boss, dito sa Dap East Road. Ayun, no? Oh hell no. Yan, kita nyo yan mga boss. Kaya kapag hindi pa pwede dito yung medyo malabo yung mata mo, tapos hindi mo to kabisado, sigurado bangga ka dyan. O, tingnan nyo to, ito yung kalsada. Tapos yan, o, yan. Tingnan mo yung tutumbukin natin mga boss, o. Yan, o. Gitna poste. O, yan. Kita nyo yun mga boss. Kapag hindi nyo yun kabisado, sigurado bangga kayo dun. Yan. Lalo kung gabi. Siyempre dito walang masyadong mga ilaw to dito. Aasa ka lang dun sa ilaw mo, tapos yung ilaw mo hindi ganun kaliwanag. Yan. Kaya ingat kayo dito mga boss. Ayun pa, oh. Hindi lang yan nag-iisa mga boss, marami yan hanggang dun yan sa may unahan. Yan, oh. Oh. Tingnan nyo yan, oh. Nasa gitna ng kalsada. Pero ano na yan, nililipat na nila, ay, no. Yan yung nililipat nila, yan yung ginagawa ng Meralco. Naglagay naman sila ng sorry for inconvenience, Okay. Pero ganun pa man, abala pa rin yan, at delikado pa rin yan sa mga motorista. Yan, ito hindi pa tapos. Siguro hindi pa nagkakabayaran dito sa bahay na to, May konting problema pa siguro dyan sa lote o sa lupa, yan, oh. Ito pa mga boss, oh, yan, isa pa to, oh, tignan nyo naman, oh, ilang ganyan na yung nadaanan natin, puro nasa gitna yung poste, oh. Kung kakadaan mo pa lang dito sa lugar na to, ay talagang tsak mabibigla ka, lalo kung palusong ka, kasi ito tayo palusong tayo, kung pabuelo ka naman paakyat, yan, tsak maantala yung buwelo mo dahil dyan sa mga yan, oh. Yan, ang ganda talaga dito mga boss. Yan, hinto muna tayo mga boss. Mayayaman na yun. Yan, ang ganda ng lugar dyan mga boss, Yan, parang semi Baguio style. Ayun, kita nyo ba yung mga pine tree dyan? Yan, golf course yan, Yan, meron pa dun sa pinakatuktok. Ayun, yun, zoom pa natin. Yan, 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 oh, ganda, tas ito, hindi ko alam kung bahay lang ba yun o hotel, pero tingin ko hotel yan, yan,
Yan. Diyan sa may posting yan. Oh. Yan. Diyan ako nakakita ng 500. Balikan nyo yun mga boss. Nandun yung sa aking mga unang vlog. Yan yung poste na yan. Tapos yung katapat niya na poste yan. Diyan. Kaso tinginin ko ngayon wala nang 500 eh. Kala ko meron pa rin. Kala ko may naiwan pa rin 500. Baka nag 1,000 na, medyo matagal-tagal na kasi. Yan. Itong mga bahay na to mga boss, no? Siguro ito, ayan, nakikita nyo hindi pa makatagos yung pinakakalsada talaga, yung pinaka buong kalsada. At siguro itong mga bahay na to, ano to, hindi pa nabayaran yung kanilang lote na madadaanan nitong kalsada na ito. Kaya ganun, no? Yan. At ayun, hindi pa rin tayo natatapos diyan sa ating mga posting, ano, posting na sa gitna. Ayun, oh. Yan. Pagka medyo nawalan ka ng preno diyan, napunta ka diyan, sigurado disgrasya ang abutin mo diyan. Ayun, oh, may halaman pa sa gitna, oh. Ayun, oh. Kakaibang daan mga boss, no? May halaman pa sa gitna ng kalsada. May poste na at may halaman pa, no? Tinubuan na ng halaman yung poste sa tagal niyang nakalagay dyan sa gitna. Ay, nako. Yan, ito yung delikado dito mga boss. Pag ikaw hindi kondisyon yung preno mo, ayan, no? Siguradong diretso ka dyan at walang sasangga sa dyan dahil walang barrier, no? Yan, kaya dapat bago ka bumiyahe talaga pag pangaparting dito sa Tagaytay, iano mo muna talaga yung motor mo na okay pa ba, yung lalong lalo yung preno, wala pa ba siyang problema, gulong, isa rin yan. Yan yung mga importante bago ka umakyat dito, no? Kasi kapag naano ka dyan, wala na, diretso ka dyan sa baba at wala namang barrier dyan na para sumangga sa iyo. Yan, lalo dito sa isang to mga boss, tingnan nyo tong ahonin dito. Oh, ahonin pag paakyat ka, pero pag papunta rito, papunta dun, pababa. Oh, tingnan nyo yan mga boss, oh. Sobrang tarik nyan. Oh, tarik na, paliko pa. Yan, tingnan nyo yan mga boss. Hindi basta-basta rito. Dapat kapag ano ka dito, ready ka at hindi ka matatarantahin, dahil pagka tarantahin ka, napunta ka dyan, lalo pag may kasalubong ka, yari na. Yan. Yan. Yun mga boss, you know, doon naman update dito sa kalsada na to. Ang update ay simula doon sa taas, makakadaan naman yung motor at saka kotse. Ang ano na lang, may mga kunting kalsada na hindi pa talaga nagtatagpo, medyo putol pa ng kaunti dahil doon sa may mga bahay na yon. At the same time, yung mga poste na nasa gitna, hanggang ngayon nandun pa rin siya, hindi pa rin siya naaalis. Ewan ko kung kailan yun maaalis, matagal na yun doon, simula nung ginawa itong daan na ito. Yan, tapos dito sa baba, yan, may hindi pa tapos na kalsada. At makakadaan naman yung motor at saka sasakyan.
Yun nga lang siguro kapag tag-ulan, medyo challenging to dito. Medyo mahirap kasi madulas to, ganitong lupa ano. Yan, pero so far makakadaan. At pwede nyo nang daanan kung sakasakaling pupunta kayo dito sa Tagaytay at dito kayo dadaan sa Tagaytay to Calamba Road o Calamba to Tagaytay Road. Yan. Ingat lang kayo kasi pagka bukod sa madulas yung kalsada dahil banda rito yung pagka tag-ulan medyo basa. Yung mga ahonin at saka yung mga poste dun sa gitna, yun lang yung bantayan nyo at saka yung mga matatarik na ahon. Yan. Ayun may sasakyan yung dumaan. Kaya pwede nyo na talaga tong daanan. Hindi man totally tapos pero at least kahit pa paano ay okay naman siya yan, kahit pa paano ay madadaanan na yan. Yun lang mahirap dito kasi kung halimbawa may kasalubong ka kagaya niya yan, may kasalubong na parehas malalaking parehas mga 4 wheels, medyo mahirap din yan kasi one way, parang maliit na kalsada lang kasi. Pero sa pagbibigayan naman yan, kagaya nun nagbigayan silang dalawa, o di okay. Yan. Diyan na yung tulay mga boss yan yung matagal na ginawa dyan, yung tulay. At ngayon ay okay na yung tulay, gawa na yung kalsada na lang na papunta dun sa tulay ang hindi pa medyo okay. Dahil ito lupa. Pagka ganito na mainit at walang hindi yan basa, syempre maganda, okay lang siya daanan kasi hindi ka naman madudula siguro, ingat lang. Pero kapag tag-ulan siguro, ito pumutik, ito ay medyo challenging to kapag ganito tayo, kapag dadaan ka dito. Yan ayun yan yung sasakyan at kapag nakamotor ka, mas lalong challenging dahil pag nadulas yung gulong mo dyan, syempre dadalawa lang yung gulong mo, tinitimbang-timbang mo lang yan, binabalabalansi mo lang. Pag nadulas ka dyan, sigurado tumba ka, hindi kagaya ng sasakyan. Pag nadulas, 4 yan, kahit pa paano hindi yan basta-basta tutumba. Yan, ayun yung tulay mga boss. Yan, mataas yung tulay na yan mga boss, pababa. Ayun. Yan. Kaya medyo matagal-tagal ang ginawa ito dahil sa taas nga ng tulay. Ayun, silipin lang natin. Ayun nakakatakot, nakakalula. Kita nyo yan mga boss. Kakatakot yan. Ilang milyon kaya ang ginasta nito para mabuo yung ganyang kalaking tulay yan. Tayo sa kabila. Yan kakatakot. Malinis pa yung ilog nila mga boss ayun kita niyo yan mga boss, yun yan linis pa ng ilog nila mga boss, linis pa ng tubig yan, diba? Yan may mga nabubuhay pa dyan, mga hipon, isda yan, kasi puro punong kahoy pa yung nandyan yan, sarap pang maligo dyan yan.